Ipinaubaya kay Annalyn ang gamot na TSB. Magandang araw mga kaibigan, welcome back dito sa aking storytelling ng abot kamay na pangarap. Nakumpirma na nga dito ni Doc Tanyag na malala na nga ang sakit ni Doc Annalyn Santos dahil sa binalita ni Doc Lindon sa kaniya. At kahit na nga nagalit na nga daw itong si Annalyn sa kaniya, ay wala na nga daw siyang magagawa dahil nga mahalaga ngayon ay malaman ang kalagayan ng ama, ang kalagayan ni Annalyn. Dito naman ay nakumpirma nila Tiyang Susan at Jusa ang kalagayan nga dito ni Annalyn, kaya naman nalungkot at umiyak nga ang mga ito. At sakto naman nagising na nga itong si Lynette at narinig niya nga dito mismo kay Tiyang Susan tungkol kay Annalyn na nahawa na rin nga daw ito sa nang sakit na TSB. At dito nga ay narinig naman ni Lynette kung tama ba kung ano nga daw ba ang nangyari sa kanyang anak na si Annalyn. Hindi naman nga nakasagot agad itong sila Tiyang Susan at Jusa dahil baka lalo nga lumala ang sitwasyon ni Lynette. Ngunit hindi rin naman nila napigilan sabihin dito kay Lynette dahil sabi ni Lynette, kung hindi nila tatawagan itong si RJ, siya mismo ang tatayo at pupunta kung nasaan nga itong kanyang anak na si Annalyn upang kunin daw ito at ibalik sa kanya. Dito nga ay nag-hysterical na nga itong si Lynette at wala na rin magawa si Tiyang Susan at si Aling Jusa, kaya tinawagan nila itong si RJ. At nang makausap na nga itong si RJ ni Lynette at sinisisi nga ito at sinabi niya na ibalik niya itong si Annalyn sa kanya. At gumawa nga ito ng paraan para makaligtas itong si Annalyn. Dito naman ay pinangako ni RJ kay Lynette na siya na nga daw ang gagawa ng paraan upang magamot nga itong si Annalyn. Kaya siya ay nag-volunteer na pumasok sa loob ng ospital upang makasama at mabantayan ang kanyang anak na nanganganib na nga dito sa sakit na TSB. At nang malaman nga ni Zoe na mag-volunteer itong kanyang ama ay pinigilan niya nga ito at sinabi dito na baka hindi na siya makabalik sa labas o baka mahawa din ito. At ang sagot naman ni RJ kay Zoe na hindi niya kayang tiisin itong si Annalyn na mawala at nangako nga siya kay Lynette na ibabalik niya ito sa Epic Hospital. Wala na ngang nagawa itong si Zoe at nagbili na lamang siya sa kanyang ama na gawin niya ang lahat para gumaling lamang itong kapatid niyang si Annalyn. Dahil dito ay labis din naman ang pagdarasal nito ni Giselle na sa wakas ay tinugon daw ang kanyang panalangin at sana nga daw ay gumaling na nga itong si Annalyn at si Doc Tanyag, subalit may pangamba pa rin sa kanila dahil limitado nga lang ang gamot. Ngunit dalawa na lamang ang natira at mas pinili na nga lang ng head ng San Rigado Ospital na ibigay nga ng nag-iisang gamot dito nga kay Noel dahil siya nga daw ang stockholder ng ospital ng San Rigado at nararapat daw sa kanya mapunta ang nag-iisang natitirang gamot. Dito naman ay nagreklamo nga itong si RJ dahil sa kabila nga ng lahat ng ginawa ni Annalyn na matulungan ang ospital, ito naman na ay ang kanilang igaganti. Paano naman daw ang kanyang anak ngayon na wala na ngang gamot na inaantay nila? Samantala, ma-realize nga naman ni Noel na itong mga sinabi ni Annalyn na kung hindi nga dahil sa kanya ay hindi nga nasawi ang kaibigan niya na si Yola. At hindi rin mahawa itong si Annalyn kundi dahil sa kanya dahil inubuhan niya nga itong si Doc Yola kaya ang nararapat sa gamot na ito ay mapunta kay Annalyn. At sinabi niya na batang-bata pa nga itong si Annalyn dahil marami pa nga daw ito mararating sa buhay kaysa sa kanya na matanda na at wala na ngang pamilya. Kaya mas maigi na ibinigay na lang ang nag-iisang gamot dito kay Annalyn. Kaya nakaligtas na nga itong si Annalyn. Kaya nakaligtas na nga ito sa kapahamakan. At makakabalik na rin sa wakas itong si Annalyn sa kanyang ina na si Lynette at dito na rin sa Apex Hospital. Kaya yan ang ating pakatutukan mamaya kung makakaligtas nga ba itong si Annalyn o tuluyan na rin siyang masawi. Yan lamang po at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!